Mga kapatid, isang pagpalang umaga, tanghali, hapon at gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Aking sumatinawa ang kapayapaan, mga kapatid, sa pagkakataong ito. Muli tayong papabot ng mabuting balita tungkol sa Ebanghelyo ng katotohanan. Katatagapit sa hindi, ibabalita po natin sapagkat napapanahon na upang ang Ebanghelyo ng kaharian ng katotohanan ay may palaganap hindi lang sa bansang Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Kinakailangan magyari ito, mga kapatid, sapagkat nalalapit na ay tulong pagbalik ng ating dakilang Panginoon at tagapagligtas, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, kinakailangan may palaganap upang hindi masisi ng tao ang Diyos sa huling araw. Kaya ang pagbabahayag natin, mga kapatid, sa tatagapit sa hindi. Ang sabi, mga kapatid, sa 24:14 ng Mateo, at dito, mabasahin natin, at ipangangaral at ipangangaral ang Ebanghelyo ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkakayoy darating ang wakas. Kaya kinakailangan, mga kapatid, may palaganap sa buong mundo. At pag napalaganap sa buong mundo, hindi na masisisi ng tao ang Diyos. Marami relihiyon, pananampalataya, laganap na sa buong mundo. Pero hindi pa dumarating ang wakas. Bakit? Hindi iyon ang karapat-dapat na may palaganap. Iisa ang tunay na pananampalataya na itinatag ng Diyos, hindi ng tao. Iyon ang kinakailangan may palaganap natin, mga kapatid. Kaya ito, binabot ko sa inyo, mga kapatid. Ito hindi kagaya ng binasang isda na nasisira o nabubulok. Higit pa, sa dalisay na ginto ang ibabagi ko sa inyo. Ihiramin ko lamang sa inyo, mga kapatid, ang inyong pangunawa, ang inyong oras, ang inyong oras. Yan. Upang may pabot ko sa inyo ang mabuting balitang ito. Wala akong hihingi sa inyo ng anumang 5 na sentimos, wala akong hihingi sa inyong anumang halaga. Sapagkat ito tinanggap namin walang bayad, tungkulin namin pamigay ng walang bayad. Yan, mga kapatid. Kaya kinakailangan may palaganap namin ang Ebanghelyo ito upang yung mga tupang nawaglit ay makapasok sa bakuran ng Panginoon sa huling araw. Yan. Hindi lahat mangyayari, pero yung may tatak ng Diyos, iyon ang sinisikap ng Diyos matipon sa huling panahon ito. Kaya tayo nagsisikap, mga kapatid, magkaroon ng bahagi sa pagpalaganap ng Ebanghelyo ng katotohanan. Sapagkat kung tayong tao sa bawat lupang ito, hindi tayo palamuti lamang, meron tayo sagradong tungkulin sa Diyos. Yeah, meron na sagradong tungkulin. Kinakailangan makapaglingkod tayo sa Diyos upang tayo maging karapat-dapat sa kanyang harapan at banal na kaharian sa huling araw. Kaya nga, mga kapatid, ang tatalakayin natin sa oras ito, mga kapatid, ay tungkol sa Juan 10:16. Juan 10:16, ito ang sinasabi, mga kapatid. Basahin natin. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringin aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at makakaroon ng isang pastor. Yaman. Sa talatang ito, mga kapatid, ang nagsasalita ay ang Panginoon ayon kay San Juan, Evangelista. Ano sabi? Ulit ito. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Yung sa kulungan, yan yung pananampalataya na itinatag ng Panginoon. Nasa labas pa yan. Sila'y kailangan din naman dalhin ko. Paano dadalhin? Ito, binabalita. At bakit? At kanilang diringin aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon isang pastor. Yan. Diringin tinig nino. Tinig ng Panginoon. At magiging isang kawan at isang pastor. Makakaroon isang pastor. Ibig sabihin, isang pananampalataya at isang pastor. Hindi maraming pastor, mga kapatid. Isa lamang. Ang nakasulat sa Biblia, isa lamang ang mabuting pastor. Sino yan? Babasahin natin mamaya, tatalakayin natin. Ang Panginoon Kristo lamang ang mabuting pastor. Juan 10:11. Tatalakayin natin yan, mga kapatid. Ang pagkakaiba ng mabuting pastor sa hindi mabuting pastor. Tatalakayin din natin yan. Ngayon, mga kapatid, bubutulin natin talatang ito. Bubutulin natin. Mga kapatid. Kaya sabi, at mayroong ibang mga tupa na sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko. Ayun. At kailangan din rin kinakatinig. Yun.
Paano dadalhin? Ibinabalita. Kaya kagaya nito. Sa unang Juan, mga kapatid, ganito ang sinasabi. Bubutulin natin, para tayo ay hindi mamumulot ng talata. Lahat tayo biblikal, mga kapatid. Ang patutuhan, ang Biblia, ang ating pamantayang moral. Upang ating masumpungan ang katotohanan ng pananampalataya. Sabi rito, mga kapatid, sa unang Juan, talata 1 hanggang 3. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipon ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutuhanan. At sa inyo aming binabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa ating inahayag. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay pakikisama-sama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Yan, binabalita, ano yung aming narinig? Binakit kami na. At kayo lang hindi rin kinakitinig. Tinig ng Panginoon, hindi tinig ng tao. Yan. Ano yung aming nakita? Noong panahon ng mga alagad, mga kapatid, kasama nila ang Panginoon Jesucristo. Nahipon nila, nakita nila, nakausap nila. Sa huling panahon ito, mga kapatid, ano yung aming nakita at narinig sa huling panahon ito? Ang aming kagalang-galang tagakita. Meron kami spiritual leader na kagalang-galang tagakita namin, kung tawagin ng tagakita, o yung propeta ng araw. At ang propeta namin tagakita yan, hindi basta tao lamang. Kung paano si propeta Moises, yan ay kalumuhan ni propeta Moises, mga kapatid. Na siya spiritual leader namin sa pananampalatayang ibabalita ko sa inyo. Yan. Si propeta Moises kinasap ng Diyos sa bundok ng Sinai. Nagsakripisyo, 4 araw, 4 gabi. Ganon din ang kagalang-galang tagakita, nagsakripisyo sa bundok ng Makiling. 40 days, 40 nights. Yan, mga kapatid. Dahil sa panahon ng mga nakaraan, mga panahon, mga kapatid. Kung paano giniba yung unang pananampalataya tinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Hari Solomon. 7 taon, binihag ni Nabucodonosor ang anak ni Israel. At pagkatapos sa 70 taon, dumating ang pagkabihag sa Ehipto ng mga binhi ng mga Abraham. Kay Jacob, 12 lipi. 430 years na bihag ang mga anak ni Israel sa Ehipto. Dahil sa pag-ibig ng Diyos at pangako kay mga Abraham, nang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel sa pamamagitan ng propeta Moises. Yan. Hanggang sa lumatay sila bundok ng Horeb, makatawid ng dagat. Ibinigay ng Diyos ang 10 utos kay propeta Moises sa bundok ng Sinai. Yan. At pagkatapos noon, hindi na nakaparoon si Moises sa lupang pangako na binubukalan ng Katispulot. Ibinigay kay Josue ang pamamahala sa mga anak ni Israel. Kay Josue binigay, hindi kay Eliezer ng anak ni Moises, hindi kay Josue. Belabal, tungkol, ibinigay. Siya nagdala sa mga Israel, papunta sa lupang pangako. At saka naman paroon ng alat ang mga ng Israel. Lipi ni Huda. Nakap sa Pilipinas, lipi ng Levita. Ilan? Yan, nakarating sa Pilipinas. Ang sabi na, pagdating ni Josue, sa lupay pangako na binubukalan ng Katispulot dito sa Pilipinas. Ang sabi ng mga anak ni Israel, Josue, sabihin mo sa amin ang utos ng Panginoon at gagawin namin. Yan. Datapot nang mamatay si Josue, hindi na malaman kung saan punta yung tungkod niya ni Moses na hawak niya. Matagal na walang hari ang anak ni Israel. Nangalat ang mga anak ni Israel, nagsamba sa iba't ibang Diyos. Sa mga larawang inanyuan nagsamba. Nawa ang Diyos dahil sa pag-ibig at pangako sa ating mga Abraham. Muli siyang humirang ng kanyang kasangkuni. At siya ay lumitaw sa hilagaan at siya ay namula sa hilagaan at dumating sa sikatan ng araw. Yan mga kapatid, na tumatawag sa aking pangalan at iyan, sabi ng Panginoon, at yan ang kagalang-galang tagakita. Mga kapatid, ang kagalang-galang tagakita namin mga kapatid, yung nagsakripisyo rin ang 40 araw at magabi sa bundok na Makiling. At kinasap din siya ng Diyos kung paano ang pamamaraan na kay propeta Moises, gayon din ang pamamaraan sa kanya. Binibigyan ko lang mga kapatid ng pasimula sapagkat ano yung amin nakikita sa huling panahon ito. Noong panahon ng una, ang mga alagad, ang Panginoon, Jesucristo, kasama ng mga alagad. At sa huling panahon ito rin ang kasama namin. Na hindi lang ng Diyos, hindi ako sino man tao.
Yan. Ito mga kapatid. Sa kanyang pagsasakripisyo sa 40 araw, 40 gabi sa bundok ng Sinai, kinausap din siya ng Diyos sa panghuling araw ng kanyang pagsasakripisyo. Nalulungkot. At akala niya hindi niya makakasok ang tinig ng Panginoon. Pang-apat ang araw ng nalangin at magpapaalam na, bababa ng bundok. At doon bigla dumating ang ugo, ang tinig. Nayanig ang bundok ng makiling. Kinausap siya ng Diyos. Kumari mo yung panyapak sapagkat ang bundok na ito ay banal na bundok. Yan. At bago siya bumaba ng bundok, ibinigay ang tungkod ni Propeta Moises. Kaya siya ay mukha ni Propeta Moises, siya nag-iingat ang tungkod ni Propeta Moises sa huling panahon ito. Kaya sabi dito mga kapatid, sa Deuteronomio, bilang patotoo, sabi kagalangan na takakita, sabi dito, binibigyan lang ito ng pasimula mga kapatid kung paano ang mga pangyayari tungkol sa Ebanghelyo sa huling panahon ito. Sabi dito, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanila mga kapatid na gaya mo. Kausap ng Diyos si Propeta Moises. Palilitawin mula sa manak ni Israel ang isang propeta kagaya ni Propeta Moises. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. Sabi ng Panginoon. At kanya sasalitain sa kanila ang lahat na iuutos. Iuutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanya sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin niyoon sa kanya. Yo, mga kapatid. Palilitaw isang propeta sa gitna ng kanyang mga kapatid. Yan, mga kapatid. At ito, tinutok ang mga magkagalang-galang at kakita. Bubuti pa natin. Kaya sabi dito sa mga gawa, ay yun naman kay Propeta Moises. Sapagkat kinasok siya ng Diyos, ngayon, ibinabagi ni Moises sa mga anak ng Israel. Sabi dito, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta na gaya ko, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. Sabi ni Propeta Moises, ha? Sabi niyo, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propeta ngayon ay pupuksa yung lubos mula sa gitna ng bayan. Yan, mga kapatid. May propeta. Ha? Ngayon, sabi dito, tukol sa propeta pa rin yun. Ito yung Moises, gawa 7:37. Ito yung Moises na nagsabi sa mga anak ng Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito yaon naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsilta sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nasitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ya, mga kapatid, kinasundin siya, mga kapatid, ng Panginoon. Ya, siya ang kasangkapan ng Diyos. Para muli matayo ang pananampalatayang unang nagiba. Na pananampalatayang Jerusalem. Yan. Matalakay natin mamaya. Mga kapatid, ha? Pagdating sa pundasyon ng pananampalataya, matatalakay natin yan. Ngayon, sabi nito, tungkol sa kagalang-galang tagakita namin. Ito, ayun, Propeta Samuel, 9:9. Ganito sila sabi. Mga kapatid. Propeta Samuel. Ayan. Sabi nito, nang una sa Israel, pagka isang lalaki ay mag-uusisa sa Diyos, ay ganito sinasabi, halika at tayo pumaroo sa tagakita, sapagkat yung mga tinatawag na propeta ngayon, ay tinatawag ng una na tagakita. Yan ang aming tagakita, si Ir. Kaya pag kami sa aming iglesia, pagka meron mga baguhan, dinadala namin sa tagakita, ipinakakuusap namin. Ito po, baguhan po ito. Yan. Nakikilala nyo lang. Halika tayo pumano sa tagakita. Nag-umag-uusisa sa Diyos. Nakausap. Pag may karamdaman, dalahin mo doon, lahat ng karamdaman, pinagagaling niya. Pag may problema ka, sundin mo ang kanyang palo, isang gawin mo sa kanya, sundin mo lang ang payo niya, may kalutasan. Yan. Sapagkat, talas-tas niya ang ating kaisipan. Nakapanghuhula siya, nakapangkagamot siya ng lahat ng uri ng masakit at karamdaman. Yan ang spiritual leader namin sa Jerusalem, mga kapatid, na pananampalataya. Kaya sabi nga dito ng Panginoon, sa Isaiah 42,
Sabi nito, Isaiah 42, sabi nito, narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinakaniya ko ang aking espiritu. Siya maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Siya hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig sa mga lansangan. Siya hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig o iparinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Yan. Ang kapok na tambo ay hindi niya babaliin, ng tamsin ng usok ay hindi niya papatayin. Siya maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Isinakaniya ang espiritu ng Panginoon. Kaya siya nakapanghuhula. At ito, ang tagakita namin ito, ang ikalawang mukha ni Propeta Moises sa huling panahon ito. At lumakad siya sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Propeta Elias. Yan mga kapatid, ang tunay na kagalangan tagakita. Kaya ang pangalan ay may kahulugan na Christ in you, Christ sent you. Sumasa inyo, sinugo ka ni Kristo, sumasayo si Kristo. Kaya, isinakaniya ko ang aking espiritu, sabi ng Panginoon. Yan ang aming spiritual leader. Hindi basta tao lamang. Kung paano si Propeta Moises, may pamilya, siya may pamilya rin. May anak na po, may anak din siya. Ngayon mga kapatid, natalakay natin, ano yung namin nakita, aming anahay po, nakita aming mga mata, namasdan, pinakangagalangan at nakakita sa kuning panahon ito. Noong unang panahon ng mga lagad, ang Panginoon Kristo kasama nila. Ngayon, dadako tayo sa pundasyon ng pananampalataya. Ano yung aming sabi? At meron ibang mga tupa na hindi sa kulong ito. Yan. Sila kailangan din naman dalhin ko at kailangan din rin kinakatinig. Yun, paano tinig? Tinig ng Panginoon. Yan, dadako tayo sa tinig mga kapatid. Sa tinig ha? Dadako tayo. Tinig. Ano yung tinig sinasabi ng Panginoon? At kanilang dinig kinakatinig. Kaya sabi ng Panginoon, sa San Juan 10:27. Sabi ganito, kung kayo mga kapatid, mayroong kayong komento, paglilinaw, sa comment section. Kung may katanungan kayo, sa comment section. Yung mga usapang matino, mga kapatid, tayo sasagutin natin yan, magpapaliwanag tayo, batay sa banal na kasulatan. Yan. Ito po, 1:27. Sabi dito, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila aking nakikilala, at sila nagsisisunod sa akin, at sila binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Sabi ng Panginoon, sa talata ito siya nagsasalita, dinirinig na aking mga tupa ang aking tinig, at sila aking nakikilala, at sila nagsisisunod sa akin, at sila binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Tinig ng Panginoon titingin. Hindi tinig ng mga bulang mga ngaral. Hindi basta tinig ng tao. O ay paano naman kalito yung unang panahon, mga alagad, propeta, tao rin yan. Oo nga. Pero sila'y sinugo ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng karapatan para mangaral, magbalita. Kaya, dadako tayo dyan, mga kapatid. Bubutin natin yan tungkol sa mga mangaral. Mayroong isa lamang mabuting pastor, binanggay, kangina. Isa lamang pastor, hindi marami. Tatalakayin natin yan. Ngayon, tinig ng Panginoon. Kaya ay sabi sa propeta Jeremias, sabi ng Panginoon, Jeremias 7:23, sabi nito, mga kapatid, 7:23 sa Jeremias, sabi, kundi ang bagay na ito ang iniutos ko, sa kanila, na sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo. Yan, ayaw ko propeta rin yan. May tinig na tininggin. Kali ito, paano marinig ng Panginoon sa Kristo? Nasa langit siya, tayo nasa lupa. Yan, magandang tanong yan. Ha? Kaya nga, may pamamaraan. Bakit? Mayroong isinugo ang Diyos. May isinugo yan. Kaya sabi nga sa 6:28, may tinibin na Juan. Sabi ng mga lagad, Panginoon,
Ano nararapat namin gawin? O baka may magawa ang mga gawa ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Kristo. At sa mga siya, sinabi sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na Diyos ang palatayanan, yung kanyang sinugo. Yung mga kapatid, may sinugo. Kaya yun dapat yan, kung talaga si Kristo, kung tayo nasa katuwid katotohanan, tatalima tayo sa nasusulat sa banal na kasulatan. Sinabi ng Panginoon sa Kristo. At saka, sabi ayon ko sa Juan, at saka nito nalalaman natin na siya ating nakikilala. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, ang nasasabi nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Susundin natin. Ipinagutos ng Panginoon. Para tayo maging karapat-dapat sa kanyang pananakari at sa uling araw. Marami relihiyon lumitaw. Marami. Ha? Pero ayon sa Efesyo 4:5, ano sabi? Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. So, isang Panginoon lang. Sino yan? Ang Kristo. Isang pananampalataya, alin yan? Yung tayo ng Kristo. Ang Panginoon sa Kristo. At isang bautismo. Hindi sa tubig, through immersion. O di, bautismo sa Espiritu Santo apoy. Kaya nung una, sa tubig, ang Panginoon. Tapos sa haling panahon, nung dumating ang Panginoon sa Kristo, bautismo sa Espiritu Santo apoy. Mateo 3:11, matatalakay natin, mamaya, matalakay natin. Yan. Hindi na through immersion sa tubig, hindi na yan. Kundi bautismo sa Espiritu Santo apoy. Yan. Sa Gawa 2, nakasulat yan, mga kapatid. Ngayon, tutuloy natin. Ha? Natalakay natin ito kung sa tinig. Tinig ng Panginoon. Yan, narinig natin. Sabi dito, mga kapatid. Sa Juan 16, natalakay natin yung isang kawan. Ha? At mayroon ako ibang mga tupang na hindi sa kulungan ito. Sila kailangan din ang dalhin ko. At nandiri ka ng tinig. So, paano dalhin? Binalita. Kagaya ginagawa natin. Kaya sabi dito, sa 40 ng Isayas, 49 ng Isayas, ito, anong din natin? Bigyan natin ng daan, mga kapatid, ano? Sabi dito, tingnan natin, paano naman, mga pangyayari, ito hindi, ano lamang, talang kailangan na maunawa ng bawat isa, 49 ng Isayas, sabi dito, o ikaw, yung nagsasabi ng mga mabuting balita sa Sion, ang Sion butok ng Panginoon. Sumampa ka sa bundok, sumampa ka sa mataas na bundok. O ikaw, yung nagsasabi ng mga mabuting balita sa Jerusalem, ilakas mo ang iyong tinig na may kalakasan, ilakas mo, huwag kang matakot, sabihin mo sa mga bayan ng Huda, tignan ang inyong Diyos. Kaya, narito tayo, nagbabalita ng mabuting balita tungkol sa Ebanghelyo ng katotohanan. Mula sa Jerusalem, nagbabalita tayo. Ngayon mga kapatid, kaya kinakailangan mapalaganap ito. Panahon na, kailangan mapalaganap. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kinakailangan mapalaganap. Pag oras na, mangyayari yan sapagkat ang Diyos, kikilos ang pulsa ng Panginoon. Ang 20,000, nababalita na rin sa iba't ibang dako. Yan. Kaya tayo nakikibahagi ng paglilingkod sa pagpapalagan ng Ebanghelyo. Ngayon, mga kapatid, tutuloy natin tungkol sa pundasyon at sila magiging isang kawan. Ano yung isang kawan na yan, mga kapatid? Ayon sa Efesyo 4:5, binanggit natin kanina, isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Ibig sabihin, kung ating pag-aaralan, banal na kasulatan, isa lamang ang tunay na pananampalataya. Alin yan? Yung itinatag ng Diyos, hindi ng tao. At dinami-dami ang reliyon sa mundo, may 4,000. Isa lamang, yung itinatag ng Diyos. Kaya mga kapatid, bakit mag-ingat tayo? Dito hindi paramihan. Na marami doon ang mananampalataya, yun ang totoo. Hindi yun. Sapagkat ang bilang ng maliligtas, may bilang. Ayon sa Apokalipsis, mga kapatid. May bilang ang maliligtas. Yung lalabi lamang ang maliligtas. At yung lalabing yan ay tinatakan ng Diyos sa kanilang mga noo ng turot aral. Ayon sa Apokalipsis, nakasulat din yan. Sa 12,000 na mga Jacob, 12 anak. 12,000 ang chosen people ng Panginoon. So, total, 144,000 chosen people. Yan ang tinatakan ng Diyos. Yan ang tinatakan ng Diyos sa kanilang mga noo. At yan, ang hinirang ng Diyos.
na tinubos ng Diyos ng kanyang dugo na maliligtas sa huling araw. Kalito. Sa dinami-dami, 8 bilyon, mahigit na populasyon, yan lang ang maliligtas, ay nakasulat eh. Nakasulat siya, babasahin natin mamaya, magkaroon ng pagkakataon, babasahin natin. Bigyan natin naman. Ngayon, tatalakay ng pundasyon ng pananampalataya para malaman natin ano yung tunay ng pananampalataya o relihiyon na naayon sa banal na kasulatan. Naayon sa hula ng pananaklat. Ito ngayon, kung Diyos isais, isang kawan, pundasyon ng pananampalataya. Ano pangalan ng pananampalataya? Sino magtatayo? Bakit itinayo? At paano natayo? Ganyan ang tunay ng pananampalataya. May pundasyon. Paano natayo ang isang building na malaki sa material? Maraming technicalities pa yan. Kailangan may use permit ka. Ha? Kinakailangan mayroong dumaan sa mga engineers, architects, civil engineers. May permahan yan, may mga plano yan. Bago na tayo yung building na yan. At may pangalan yung building na yan. Para sa yung building na yan. O para sa building ng POA, building ng PhilHealth, building ng Central Bank. Di ba? May pangalan. Bangko Sentral ng Pilipinas. Bago na tayo yan, dumaan sa mga masusing pang-aaral yan. Yung matataas na building. Ganyan din pananampalataya. May pundasyon din. Sino na tayo? Di ba? Paano na tayo? At bakit itinayo? Kinakailangan sagutin ng mga nakasulatan. Ganyan ang tunay ng pananampalataya. Hindi, pag tao itinayo, yan itinayo sa buhanginan. Pagdaampas ng alon, magigiba yan. Mabuhay yan. Bakit? Walang basbas ng Diyos yan eh. Tao na tayo eh. Malalaman natin mamaya, papasahin din natin. Ito ngayon, tuloy natin. Pundasyon. Pag-uusap ng Panginoon sa Kristo at Apostol Pedro. Para malaman ang tunay ng pananampalataya. Mga kapatid, ha? Hindi tayo, wala tayong intensyon, manira ng ibang relihiyon o pananampalataya. Wala tayong intensyon na gumiba ng bahay na may bahay. Ang layo din natin para ipalaganap ang ebanghelyo ng katotohanan batay sa banal na kasulatan. Ito ang ating pamantayang moral, ang banal na kasulatan. Tungo sa ikaalam ng katotohanan at katuwiran at kaligtasan sa huling araw. Kung sasabihin natin, ano pa, baka alam mo sa iyo, meron naman akong akin. Hindi kita pinipilit. Hindi kita pinangalis sa relihiyon mo. Ibinabalita ko lamang ang katotohanan, tagapit sa hindi. Oras, mapabot sa iyo ang katotohanan ito, pabalitang ito. Hindi mo na masisisi ang Diyos sa huling araw. Ganyan, ang ating layunin, mga kapatid. Sa pagkuntuba ka ng Diyos, tatalima ka. Yan. Kaya sa tatalima ang mapalad. Sa hindi tatalima, hindi mapalad. Ngayon pa man hindi tayo mahatol, ha? Bakit? Ay nakasulat dito eh. Ha? Nakasulat dito. Ano sabi dito? Sa Apocalypse, babasahin ko. Yung walang tatak ng Diyos, sa Apocalypse. Sabi niya ganito. Ha? Basahin natin. Basahin ko. Para malaman natin. Sabi dito, mga kapatid. Para tayo naman hindi tayo basta nag-ano. At sinabi sa kanila, na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Yun ipapahamak. Yung mga tao na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ay alin tinatakan? Ito, andito na rin lang eh. Basahin ko na, mga kapatid. Sabi dito, sabi dito, yung mga natatakan. Sabi dito, nanghel. Sabi dito, at nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkalubang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Huda, 12,000. Sa angkan ni Ruben, 12,000. Hanggang sa dumating, sa angkan ni Benjamin, 12,000. Sumatotal, 144,000. Yan ang tinatakan ng Diyos. Tumanggap ng turot araw mula sa Diyos. Hindi galing sa tao. Ikala ito, sa dinami-dami na 8 bilyon, mahigit. Yan lang maliligtas. Ay nakasulat eh. Yan lang. Kaya nga, hindi paramihan dito na maliligtas. Yung munting kawan, nalalabi lamang maliligtas.
Tatalakayin natin yan mga kapatid. Hindi tayo lumalumpas sa banal na kasulatan. Kaya nga, dito sa Biblia, may pag-aaral. Ha? Hindi ba sa ganda ng talumpati, may mga, may ano pa, may paingganyon ka, para lamang makahikayat na maraming tao. Hindi. Dito sa pananampalataya ito, ito'y non-profit organization to, mga kapatid. Hindi to pira-pira. May pira-pira dito, pero yung inuobliga ng Diyos, ang tao. Dahil para malaman ng Diyos kung sino ang mas malakas sa Kanya, kung siya o ang pera o salapi. Yung isang bahagi. Lahat yung ginagawa namin. Pero sa Diyos ibinibigay, hindi sa tao. Ganyan. Yan ang isang obligasyon ng tao. Yan ang pananampalataya daw, walang gawa, ay bawat patay. Kaya ginagawa namin yan para makita ng Diyos kung sino mas malakas sa tao. Ang Diyos ba o ang salapi? Sapagkat salapi mahalaga sa atin eh. Kaya binigyan ng Diyos ng obligasyon ng tao para matibakin na kung sino ang matatag at malakas ang pananampalataya. Binigay ka sa bahagi. Ginagawa namin yan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, tuloy natin. Ha? Yan, tuloy natin. Ngayon, sa pundasyon tayo, ng pananampalataya. Mateo, 16-18. Yan. Tuloy tayo. Sabi rito, mga kapatid, sa pag-uusap ng Panginoon ni Apostol Pedro, kinakailangan unawain natin mabuti. Sa Biblia, mayroong lohika, talinhaga, filosofiya, pahayag, metaporika. Metafor. Huwag na yung metafor. Doon na lang sa apat. Lohika, talinhaga, pahayag, filosofiya. Kinakailangan may pag-aaral bawat Biblia sa talata. Kung unawain natin mabuti mga kapatid, sa pag hindi ka mag-aaral, maliligaw ka. Ito hindi paramihan. Ito ngayon, tuloy tayo. 16-18 ng Mateo. Pag-uusap ng Panginoon at ni Apostol Pedro. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sabi ng Panginoon. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pinto ng Hades ay hindi magsisipanayag laban sa kanya. Ang sabi? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Saksi kausap ng Panginoon sa Kristo. At sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Tanong! Sino magtatayo? Si Kristo ang Panginoon. Ang Panginoon sa Kristo. Itatayo pa lamang, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pinto ng Hades ay hindi magsisipanayag laban sa kanya. Itatayo pa lamang. Wala pa nakatayo, ha? Wala pa nakatayo. Sapagkat ang sitas na ito, ginagamit ng mga iglesia na ginagamit ang pangalan ni Kristo. Pero dito sa talata ito, itatayo pa lamang ang iglesia. Ayan, tanong. Yung mga relihiyon na tinarinig sa salibutan ito, sino nagtayo? Ang Panginoon sa Kristo ba o mga tao na? Mga tao na. Ngayon, kung mga tao na nagtatag ng pananampalataya niyan, taliwas na sila sa pundasyon. Taliwas na. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, siya magtatayo, hindi tao. Yan, maliw. Kaya may pag-aaral mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Ayaw ka sa Mateo pa rin. Sabi nito. Na magkagayoy nagsilapit ang mga lagad. At saka niya sinabi, nalalaman mo bang nagdaramdam ang mga Parisiyo pagkarinig nila ng pananalitang ito? Natapos sa mga siya sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Yan. Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Ibig sabihin, ang bawat relihiyon o pananampalataya hindi itinayo ng ama ay bubunutin. Yung pananampalataya ay halimbawa sa isang halaman. Halaman may puno, may sanga, may bunga. Di ba? Bubunutin yon. Yan. Ngayon, ang pananampalataya hindi tinatag ng Diyos. Bubunutin yan. Pabayaan nyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Ang patid. Kaya mag-iingat tayo. Pag tao ng tayo, yan. Walang basbas ng Diyos. Walang pundasyon. Ang sabi, pabayaan nyo sila yung mga bulag na taga-akay. At kung bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Well, tuloy natin. Pundasyon. Kung ang Panginoon sa Kristo magtatayo ng iglesia, anong pangalan ng iglesia na kanyang tatayo? Yan. Sasagutin natin. Banal na kasulatan na sasagot. Hindi kagaya na iba tayo na babasa isang dalawang talata, magsisir muna. Kung paano yung sasabihin, makangaral na.
Ang ibang relihiyon, mga nagdadala ng salita ng Diyos, mga kapatid, sa mga nagpapahayag, nangangaral, hanapan mo sila ng pundasyon ng pananampalataya. Sino po ba nagtayo ng iglesia? Naturalmente, sila. Oh. Bakit mo itinayo? Paano natayo? At bakit natayo? Ano matayo mo sa Biblia? Wala silang matayan. Wala. Bakit? Hindi sila, sila taliwas sa pundasyon Tao na tayo, hindi tao, ang Diyos. Kaya wala silang patutuo sa pundasyon ng kanilang pananampalataya. Dahil tao sa tao ang kanilang pagkakatayo ng pananampalataya. Hindi Diyos sa tao ang pagkakahiran sa kanila. Ngayon, mga kapatid, tuloy natin. Ano pananampalataya? Tatayo. Ano iglesia? Ito. Sa mga awit, mga kapatid. Basta natin. Awit, sinto, dali. Awit. Awit 147 verse 2. Sabi nito, mga kapatid, babasahin natin. Sabi nito, pagpupuri dahil sa muling pagkakatayo ng Jerusalem at kasaganaan. Yan. Pagpupuri dahil sa muling pagkakatayo ng Jerusalem at kasaganaan. Sapagkat unang tinayo ang Jerusalem noon sa Israel, sa Jerusalem. Jerusalem na lugar, Jerusalem din na pananampalataya. Capital city na ba sa Israel yung Jerusalem. Doon din tinayo ni Haring Solomon ang portiko ng Jerusalem. Ayon sa utos ng Panginoon. At tapos sa kasamaan ng Israel, hindi pagtalima sa araw ng Sabat, giniba, ibinigay kay Nabucodonosor ng Babylonia ang portiko. Kinuha yung mga kagamitan pilak dito. 70 taon binihag ang mga anak ng Israel. Yan. Naawa ang Diyos sa mga anak ng Israel. Muli na itinatayo. Ay sa pangako niya kay Amang Abraham. Pagpupuri dahil sa muli pagkakatayo ng Jerusalem kasaganaan. Yan, paano na tayo? Ito. Kasi sa mga gawa, this size. Ito. Sabi nito, mga kapatid. Kaya ngayon po na siya, paano na tayo? Ito. Papasahin natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik. At muli ko itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli ko itatayo ang nakasira sa kanya. At ito'y aking itatayo. Yun, ito'y aking itatayo. Ha? At isa, 1:16 Mateo, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoon Kristo. Kaya sabi nito, at muli ko itatayo ang nakasira sa kanya. At ito'y aking itatayo. Upang, bakit itatayo? Upang hanapin ang nalabi sa mga tao ang Panginoon. At ang lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Mga kapatid, yung nalabi, dito hahanapin, dito titipunin. Sa pananampalatayang itatayo ng Panginoon. At ang lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Mga hintil, yan yung mga Katoliko, Romano Katoliko. Mga kapatid, nananalangin pa ulit-ulit. Dito dadalhin dito. Katuparan dyan tayo magmumula sa pananampalatayang Romano Katoliko. Bago marating ang pananampalatayang itinatag ng Diyos, dadal tayo diyan. Ako man, mga kapatid, galing ako dyan. Galing kami dyan. Kami 10 mga kapatid. Salamat sa Diyos. At tinawag kami lahat, pati magulang namin, sa bahagi ito ng pananampalatayang Jerusalem. Nagkasama-sama kami. Pati pamilya namin. Kaya, hindi komot lahat, tinawag, lahat bahagi ito. Ay ligtas na. Maliban, natatalima ka sa kalooban ng Diyos. Kaya nga Jerusalem, mga kapatid, pinili na yung muli pagpipiliin. Kaya di na kailangan, tumalima ka sa kalooban ng Diyos. At kung hindi, ay dadapot ka tatanggol sa labas sa uling araw. Kaya ang Jerusalem, hindi lahat ng nasa Jerusalem, taga-Jerusalem. Kaya dito patibayan mga kapatid. Hindi ko mo tanong ka sa loob ng iglesia, ligtas ka na, hindi. Maliban at alamahin mo at gumanap ka ng kalooban ng Diyos. Doon ka maliligtas. Mateo 7, hindi ang bawat nasasabi sa akin, Panginoon, ay papasok ka rin ng langit. Kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Ganyan, mga kapatid. Hindi biro-biro kaligtasan. Kinakalabi mo pagsasakripisyo. Papasakop ka sa katwiran ng Diyos at katotohanan upang tayo magkaroon kaligtasan sa huling araw. Ngayon, tuloy natin. Pagpupuri. Sa muli pagkakatayo ng Jerusalem at kasaganaan.
Ha? Yan. Balikan natin. 147, versikulo 2 ng awit. Balikan natin. Sabi ganito, itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Yan. Ano itinatayo ng Panginoon? Jerusalem. Bakit itinatayo? Kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel. Ayan. Ano sabi kanina sa 16 ng Mateo? At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Itatayo, future tense. Ngayon sabi dito sa awit 147 verse 2, itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Yun yung pananampalataya na kanyang itatayo. Jerusalem. Bakit itatayo? Kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel. Dito tayo titipunin. Kaya nga nga, binasa natin nasa Gawa, 17. Pagkatapos ng mga bagay nito, ako babalik at muli ko itatayo tabernakulo ni David na nabagsak. At ito ako muli itatayo upang hanapin ng lalabi sa mga taong Panginoon at ang lahat ng mga hindi nagtatawag sa aking pangalan. Kaya mga kapatid, dito tayo titipunin sa huling panahon. Regarding of the Jews sa huling panahon ito. Yung mga Hudyo na nangalat sa iba't manda ko. Hudyo mananampalataya. Dito tayo titipunin sa Jerusalem. Yan, mga kapatid, ha? Tandaan natin. Ito yung pananampalataya na itinatatag ng Panginoon. Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Bakit? Kanya pinipisan ang mga natapon ng Israel. Yan ang pundasyon ng kapatid, napakatibay. May talata na binabanggit. Yung iba relihiyon, tanongin mo, hanap mo ng talata. Paano na tayo kanilang pananampalataya? Wala silang masasabi. Wala. Sino na tayo? Bakit na tayo? Paano na tayo? Wala silang masasabi. Ay, tao sa tao eh. Oh, ito yung mga religious leader. Ang yayaman nila. Bakit? Ay, sino kumukuha ni Kapo ng mga miyembro? Oh, bukod sa Kapo, meron pa, mga offerings pa. O, di ba? Hindi tayo naninira. Pero yun na, reality. Realidad. Nangyayari. Ang yayaman nila. Ay, sabi ng Diyos, sa malaking 3 Gs, dalhan ninyo ang buong kasamang bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kantahanan. At dito niyo ko subukin, kung hindi ko bubuksan doon ang awan sa langit, at ibubuhos ko sa inyong tahanan ng pagkapalang ng mga sapat na silid na kalalagyan. Sa Panginoon ibibigay ang kasamang bahagi, hindi sa tao. Kaya dapat ipag-aaral. Kami man, mga kapatid, huwag din yan. Huwag kami yan kasamang bahagi. Pero sa Diyos namin binibigay. Hindi sa tao. Yan, mga kapatid. Yung mga kapatid, mamaya, may oras pa. Bubutulin natin, tatalakayin natin. Ngayon, lumunta sa pundasyon pananampalataya. Isang kawan. Ngayon, itinatayo ng Panginoon Jerusalem. Bakit? Kanya pinipisan ang mga natapon na Israel. Yan, patutuhanan natin ang tungkol sa pananampalataya Jerusalem. Sa Jerusalem, 4 na klase na Jerusalem na susulat sa Biblia. Jerusalem na lugar, Jerusalem na pananampalataya, Jerusalem na tao, kagaya namin, at bagong Jerusalem, ang bagong langit, ang bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Yung bagong Jerusalem na yan, yung bayan banal ng Diyos, yan yung eternity. Yan tayo din yan sa huling araw. Kaya tayo sa huling panahon ito, tayo sinisikap ng Diyos na mag-isang bagong nilalang. Pati magkarapat-tapat sa kanyang bagong kaharian. Bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Kaya sa 4:14 ng Jeremias, ang sabi ng Panginoon, O Jerusalem, ugasan mo yung puso sa kasamaan, upang ikay maligtas. Yan, sapagkat ang mga tao ng miyembro ng Iglesia Jerusalem ay tinatawag kayo sa bayan banal. Yan, ay yung bayan banal, Jerusalem, bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem. Kaya dito sinisikap ng Diyos na tayo mag-isa bagong tao, bagong nilalang. Sa pagmakit ng turot araw ng Diyos, nililinis tayo, dinadalis tayo para tayo mag-isa bagong nilalang, bagong tao. At bagong karapat-tapat sa kanyang bagong harian, ang bagong langit, ang bagong lupa, at ang bayang, ang bagong Jerusalem. Yan kayo mga kapatid. Dito, yung tunay na born again Christian sinasabi. Dito po yun. Ang Diyos ang magtuturuhin tao makasalanan. Yan, yung isang pastor, yan ang pastor namin. Mamaya tatalakayin natin mga kapatid. Hindi tayo naghahangat ng bangko, hindi tayo naninira na sinuman. Binabilitan natin yung katotohanan. Kaya malalaman, tatalakayin pa natin yan. Nasa pundasyon pa lamang tayo ng isang pananampalataya, ng isang kawan. Kaya sabi nito, sa Isaias 9:27, Roma 9:27. Ayun, sa Roma 9:27, sabi nito ganito, at si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel
ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. O kung anak ni Israel ay galing buhangin sa dagat, yung nalalabi lamang ang maliligtas. Kukunti. Ay ba? Patunay. Kukunti maliligtas. Nalalabi, remnant. Kukunti. Ngayon, ayaw ko propeta Isaiah sa ito sinasabi. 37-32. Propeta Isaiah. Sapagkat sa Jerusalem ay lalabas ang nalabi, at mula sa bundok nasyon ay sina magtatanan. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Saan lalabas ang nalabi? Sa Jerusalem, lalabas ang nalabi. Yung mga kapatid. Wala iba pananampalataya, tinutukoy ko sa mga galing yung nalabi. Kundi sa Jerusalem na pananampalataya. Ano mga kapatid? Yung Jerusalem na lugar. Meron pa totoo yan sa Galatian, Kapitulo 6. Kay Agar. At nagkaanak kay mga Abraham, si Agar na pangalan Ismael. At yan, si Agar, yung tinatawag na anak sa pagkalipin. At siya si Agar na si Ismael na yan ay anak sa pagkalipin. Kung wala sa kanya ang pangako ng Diyos, ginawa siyang kakao siyang anak ng 12 bansa. Nasa Muslim countries yan. Ismail, Muslim countries. Yan siya, si Ismail. Kaya yung mga Islam, kinikilala niya si Ismail. Yan. Pero ang basbas ng Diyos na kay Isaac, wala kay Ismail. Si Agar, yan ang naging kagaya ng Jerusalem sa ngayon sa Arabia. Sa bansa sa Arabia. Sa Galatia, nakasulat yan, mga kapatid. Susurkat lang natin. May patutuo yan. Ngayon, dito tayo sa Jerusalem na itinitag ng Diyos. Kaya nga rin, Jerusalem na lugar, letter U. Universo. Panglupa. May wakas. Ang Jerusalem na bababa mula sa langit ay letter O. Omnipotente. Ay hero, pagtatatak. Salim, kapayapaan. Jerusalem, pagtatatak ng kapayapaan. Bakit? Letter O. Yan ang bababa mula sa langit na Jerusalem ay letter O. Ipinahid namin tagapagturo. May bababa mula Jerusalem na mula sa langit ay letter O na Jerusalem. Omnipotente. Having unlimited power. Meaning God. Jerusalem, pagtatatak ng kapayapaan. Yan mga kapatid. Ngayon, tuloy natin. Nalalabi. At sapagkat sa Jerusalem, lalabas ang nalabi. Yan. Doon lalabas sa Jerusalem yung nalabi. Kaya sabi sa 4:3 ng Juan, ng Isaiah. 4:3 ng Isaiah. Ito sabi. At mangyayari na siyang naiwan sa Sion at siyang nalabi sa Jerusalem. Tatawagin banal sa mga kapatid bagay bawat nasusulat sa mga nabubuhay sa Jerusalem. Mga kapatid, yung nalabi sa Sion, yung naiwan sa Sion at nalabi sa Jerusalem, tatawagin banal. Yung nalabi sa Jerusalem, tatawagin banal. Paano ngayon mga kapatid, kung wala tayo sa bahagi ng Jerusalem, paano ka tatawagin banal? Kung ang tagapagturo may tao rin makasalanan, paano ka magiging banal sa turo't aral ng makasalanan tao? Ano gawin mag-aralan tayo? Hindi ka magiging banal. Bakit? Ang tapagturo mo ay makasalanan din. Bigyan ko kayo ng ehemplo, mga kapatid. Estudyante, tayo. Kumuha tayo ng kurso ng abogasya. Aklat natin aklat sa abogasya. Sino magtuturo? Naturalmente, abogado. Abogado, magtuturo. Estudyante, kumuha ng abogasya. Aklat natin, aklat sa abogasya, magtuturo abogado. Pag tayo nakatapos, nakagraduate ng abogasya, nakapasa sa bar exam, anong tawag sa atin? Abogado na rin tayo. Ito siya yung tagapagturo natin. Ito tayo, estudyante. Pareho, titulado, abogado. Senior lamang siya, naturalmente, mas marami siyang karanasan at alam. Pero pareho kang titulado, abogado. Sapagkat at tagapagturo ng abogado, nakagraduate ka, nakapasa ka, abogado ka na rin. Dahil sa pang-spiritual, mga kapatid. Kurso natin. Kabanalan. Ito ang aklat natin. Biblia. Yan o. Biblia. Ito. Aklat natin, banal na kasulatan. Yan o. Banal na kasulatan. Sino dapat magturo? Tao ba na makasalanan o yung banal? Ay, kurso ni kabanalan. Aklat banal na kasulatan. Naturalmente, ang tuturo, dapat banal. Banal na magtuturo. Hindi ako makasalanan. Kaya sabi ng Apostol Pedro, ngunit yamang banal ang siya yung tumawag
ay mga kapakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo mga kapakabanal sapagkat ako'y banal. Banal na tatawag, banal na magtuturo. At do'y magiging banal tayo ayon sa ating pagkalim at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon? Sa 45 ng Panginoon Kristo, sa 44 ng Juan, basahin na rin, walang tao makalalapit sa akin. Sabi dito, ang Panginoon sa Kristo, walang tao makalalapit sa akin, maliban ng Ama nagsugo sa akin, ang sa kanya magdala sa akin, at siya kibabangon sa huling araw. Ha? Ang Ama rin maglalapit sa kanya, sa Panginoon Kristo. Paano maglalapit ang Ama sa Panginoon? Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Yan, mga kapatid. Diyos ang Ama, ang tuturo sa Kanya. Matasat natin. Wala natin makalalapit sa Panginoon Kristo maliban ng Ama na nagsugo sa Kanya ang magdala sa atin. At siya kibabangon sa sabi ng Panginoon. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Tuturuan ng Ama, ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama, nakarinig, may tinig. At natuto, yung tumalima, ay lumalapit sa akin. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, sabi ng Panginoon Kristo, 14:6 ng Juan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparunong sa Ama, kung hindi sa pamamagitan ko. Siya ang daan. Bakit? Kaya nga siya yung tatay ng iglesia. Di ba? Hanapin natin yung iglesia na tinayo niya. Ayun yung kanyang bakuran. Doon tayo aaralan ng Ama. Tuturuan ang aralan. At lilinisin tayo at dalisahin tayo. Uurisalin. Hugasan yung puso sa kasama. May pakimaligtas. Hanggang kailan titigil sa loob yung masasamang pag-iisip. Yun, hugasan yung puso. Linisin. Maglinis ka. Magpalit ka ng damit ng iyong kasutan. Maputing damit ang isuot mo. Tanggalin mo maraming kasutan. Pati maging karapat na pati sa kanyang bagong kaharian. Bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Yan mga kapatid. Ngayon, karagdagan patutuo sa Jerusalem, mga kapatid. Sakarias. Ay, kapatutuo, propeta Sakarias. Sabi ganito. Kapitulo 8. Sakarias, kapitulo 8. Sabi nito, 8:3. Ganito sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Sion at tathanan ko sa gitna ng Jerusalem. At ang Jerusalem ay tatawagin bayan ng katotohanan. At ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo, ang banal na bundok. Ang Jerusalem tatawagin bayan ng katotohanan. Yung Jerusalem na lugar, matagal na nakatayo yun ha. Kaya sabi ni Kristo ng Panginoon, itinatayo ng Panginoon Jerusalem. Iba yun. Yun ay pananampalataya. Yung Jerusalem na lugar, matagal na nakatayo yun. Iba yan, 4 Jerusalem yan. Binagit ko kami ng mga kapatid. Jerusalem tatawag ng bayan ng katotohanan. Ito ba? Sito 8 ng Sakarias. Ganito sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, ang ililigtas sa aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Lupaing silanganan dito sa Pilipinas yan. Kalunuran. Meron din kapatiran doon sa West America. Meron din doon. Parting West. Kalunuran. At akin dadalhin sila at sila magsisitahan sa gitna ng Jerusalem. At sila magiging aking bayan at ako'y magiging kanila Diyos sa katotohanan at sa katuwiran. Yan, mga kapatid. Ano? At akin dadalhin sila at sila magsisitahan sa gitna ng Jerusalem at sila magiging aking bayan at ako'y magiging kanila Diyos sa katotohanan. Mga kapatid, yun ang patutuo sa iglesia. May pundasyon. May patutuo. Hanapan mo ng patutuo yung mga relihiyon. Hanapan mo. Wala. Puro ang pundasyon nila ang Panginoon sa Kristo. Yan. Yan ang sinasabi. At lahat yan. Sabi sa Matthew 24, 4-5. Yan. Pasahin natin. Sabi ng Panginoon sa Kristo, mag-ingat kayo. Sabi sa mga alagad, mag-ingat kayo. Huwag kayong maaligaw ni naman. Sapagkat maraming paririto sa pangalan ko at ililigaw ang marami. Yan. Ililigaw ang marami. Dala ang pangalan ni Kristo at ililigaw ang marami. Kaya nga, dumama ang relihiyon gamit ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. May mga ibang relihiyon. Lahat may Jesus, may Kristo. Yan. Dala. Ang pangalan ng Panginoon. Pero hanapin mo sa Biblia, yung relihiyon nila, wala. Wala. Sapagkat tao sa tao eh.
Yan mga kapatid. Kaya pinag-iingat ka mga alagad eh. Sa huli pa namin ito, pinag-iingat din tayo. Na hindi komot. Para marami silang miyembro. Ay, yun ang totoo, hindi po. Bumatay tayo sa banal na kasulatan. Kaya sabi ng Panginoon, Juan 5:39, salisikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa pamamagitan ng mga yaon ay mayroong buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ipinasa sa salisik ang Biblia. Sapagkat sabi sa Korintios 8:16 ng Isaiah, sabi ng Panginoon, kayo magsinabi sa akin inyong digin ito. Mula sa pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandun nga ako. At ngayon, sinubo ko ng Panginoon Diyos at ang kanyang Espiritu. So, ang Diyos hindi nagsalita ng lihim. Nakasulat sa Biblia, ano ang tunay ng pananampalataya? Sino nagtayo? Bakit itinayo at paano natayo? Binasa natin mga kapatid. Binasa natin. Kompleto, Ricardo. Kompleto, ebidensya. Kompleto, patotoo. Batay sa banal na kasulatan. Ayaw na hanapin natin. Pananampalataya tinatag ng tao o tinatag ng Diyos? Kung may dumating sa inyo dalawang tao dahil salita ng Diyos. Yung isa, pananampalataya, tinatag ng tao. Isa pananampalataya, tinatag ng Diyos. Ano pipili mo? Siyempre, itinatag ng Diyos. Ngayon, ito na yun, pinabalita. Eh, pag walang bahagi mga kapatid, kahit na isubo mo, ang talata, kahit isubo mo ang Biblia, hindi tatanggapin. Bakit? Kung walang bahagi sa Panginoon. Kalito, sakit po naman magsalita. Ganyan ang kalalagay natin. Pag walang bahagi, walang tatak. Kahit na isubo mo ang salita ng Diyos, hindi tatalino. Hindi taga roon. Hindi taga Jerusalem. Ay, ito taga Jerusalem. Yung talagang may bahagi sa Panginoon. Isipin mo, 8 bilyong mahigit populasyon, 144,000 choosing people. Oh, ay saan ka? Saan pa roon? Kaya tayo mga kapatid, hindi kayo mahatol ha? Binabalita ko lamang sa inyo. Mahal ko kayo mga kapatid. Mahal ko kayo. Kaya timbalan ng dala ng Panginoon pagmamahal. At paglaling ko sa Diyos, binabalita natin ang bakit ito. Hindi ito sa kagustuhan ko lamang. Si pagtalima sa kalooban ng Diyos na may palaganap ang ebanghelyo ng katotohanan. Ngayon, sabi ba nito? Jeremias 17, basahin natin. 3:17, basahin natin. Sabi dito, sa panahon yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon at lahat ng mga bansa ay magpipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masasamang kalooban. Ayun, mga kapatid. Luklukan ng Diyos sa Jerusalem. Kaya saan tayo paroroon? Kung talagang hanapin yung katotohanan, kaligtasan, hanapin mo ang pananampalataya na itinatag ng Diyos na hindi na siya matao. Ito yun mga kapatid, binabalita ko sa inyo. Hilingin natin na pupuso, sabi ng Panginoon. Iniibig sila na nagsisibig sa akin. At yung umahanap sa akin na masikap ay masusumpungan ako. Yan, nakasulat. Yun, nakasabi, kung sino man na kay Kristo, siya ay bago nilalang. Yun mga kapatid. Kaya pag hinanap si Panginoon, ang pupuso, masusumpungan natin. Papasok sa kanyang bakuran, tuturot aralan tayo. At doon, tatawag tayo, bagong nilalang. Babaguhin tayo, bagong tao. Para tayo maging karapatan pa sa kanyang bagong kaharian. Ang bagong langit, ang bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Bagong tao tayo. Aral ng Diyos, mula sa taas. Hindi, tao sa tao. Sapot lang tayo liko, lang tayo makasalanan. Anong kabanal may tuturo ng tao? Wala po. Ngayon, tutuloy ko tayo. Sabi ito ha, sila mag-iisang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Isang pastor, hindi marami. Doon tadako na tayo, isang pastor. Ha? Kaya mga kapatid, nakakalungkot. Talamak, sa dami ang pastor. Doon sa Biblia, isa lamang mabuting pastor. Juan 18, sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Ito, basahin nga natin, baka sabihin nyo, naninira lang. Sabi ng Panginoon, 1:11 hanggang 16, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Yung mga pastor ngayon, palagay nyo, ibubus nila kanyang buhay dahil sa kanyang mga miyembro?
Tatakas yan. Pagkamatayan na, matatakot yan. Pero ang Panginoon sa Kristo, ibinuhos yung buhay. Dahil sa kanyang mga tupa. Pero yung mga pastor ngayon, subukan mo. Para alang-alang sa isang miyembro nila, mapapahamak, ikamamatay niya, matatakot siya, tatakas yan. Bakit? Yan ang pastor na bulaan. O, sabi nito, ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikita dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inagaw sila ng lobo at pinangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya upahan at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Upahan! Subukan ng mga pastor yan, mga aral yan, nang walang upa, walang allowance, walang pera. Hindi magtitsaga yan, aalis yan. Oh, yan. Ay, mapasisikap eh. Siyempre may kapalit. Oh, may kapalit yan. Ngayon, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin, sabi ng Panginoon. At ang sariling akin ay nakikilala ko. Yeah, kaya nga sabi niya, dinirinig na mga tupakantinig at sila nakikilala. At sila nagsisunod sa akin. At sila binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan hindi sila malilipon at hindi sila agaw na sila sa akin. Yan, nakikilala niya ang kanyang tuba. At ang tuba ay nakikilala niya siya. Dahil naririnig yung tinig niya. Yan. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sa Ama at ng sa Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay sa mga tupa. Yan. Kaya, yan mga kapatid. Kaya yun ay isang patotoo na ang Panginoon siya lamang ang mabuting pastor. Ang Panginoon Jesucristo lamang, mga kapatid, ang mabuting pastor. Kaya nga sa Mateo 3:11, sabi ng Panginoon, wala nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at wala nakakilala sa anak kundi ang Ama. At siya ang ibigay magpahayagan ng anak. Yun, yung pinagpahayagan ng anak, yung duminig ng kanyang tinig. Yun ang nakakilala sa Ama sa anak. Yung mga kapatid. Ngayon, tingnan natin ha. Sabi, kapatid dito, bakit? Ikaw lang nakakakilala eh. Kami naman, si Kristo rin ang aming pundasyon, si Kristo rin kinikilala namin. Pare-pares lang, isa lang ang Diyos na sinasamba natin. Pare-pares lang yan. Nakakamali ka. Kung ikaw ay dumaan sa bintana, magnanakaw ka. Kung hindi ka naman sa tamang pintuan, ay ligaw ka. Kung hindi ka makado sa loob. Kaya sabi, pagpilit kayo pumasok sa pinto, makipo. Yan. Bakit hindi basta-basta makapapasok doon. Kung hindi mo pipilit pumasok sa pinto, makipo. Kapagkat maluwag ang daan, doon sa pagkapahamak. Ngayon mga kapatid, sapagkat hindi may pag-aaral, kinakailangan, aralin mo ang Biblia. Hindi po pwedeng, ay saka na ako mag-aaral, saka na ako magpapasa, saka na ako magsasaliksik. Magtatrabaho muna ako, kailangan ng pamilya ko. Paano ngayon, dumating yung pagkakataon na hindi ka pa nakapag-aaral, magsasaliksik, dumating na ang kabagabagan sa iyo. Paano ngayon, huli ka na? Ang sabi ng Panginoon, mga puyat kayo, sapagkat hindi nalalaman ang aking magparito. Kaya hindi sa magnanakaw sa gabi, ang kaya magparito. Kaya nga, kung tayo walang pagsasalikip ka aral, kawawa. Pati ng pamilya, kawawa. Kaya kinakailangan tayo, mga kapatid. Magsikap tayo, huli pa na ito. Malapit na dumating ang ikalawang pagbalik ng Panginoon Espiritu upang wakasan ang lahat sa baba ng lupa at tipunin yung kanyang malingkod na karapat-dapat sa kanyang banal na kaharian. Huhukuman ang sanlibutan. 1,000 taon, doon sa kalaliman, yung mga makasalanan, mga bulang propeta, mga sinungaling, mga magnanakaw. Yan. Lahat yan. Yung mga gahaman sa politika. Gahaman, mga politiko. Kaya mga gahaman sa pera. Lahat ng yan. Doon sa kalaliman, kasama ng mga bulang propeta. 1,000 taon niya, sisinuhan niya. Pagkatapos 1,000 taon, wala pakakawalan niya. At tayo naman, na pinagharian ng Diyos. 1,000 taon, doon sa baba ng paraiso. Sapagkat pag binunaw ng Diyos sa salibutan, mga buno lang pamapatag. Lilitaw yung paraiso. Millennial Kingdom. 1,000 na pangalan ng Diyos. Ang Panginoon Kristo ang ating hari. Siyang hari ng mga hari. Maghahari din tayo. Kanya-kanya tayong tungkulin gagampanan. 1,000 taon. Pagkatapos sa 1,000 taon, pagsisikapan ni Satanas, agawin ang bagong siyudad. Bagong siyudad. Yan. Pagkakawalan yan. 3 years and a half. Muling, pagsisikapan ni Satanas, agawin ang bagong siyudad.
Bababa ang apoy ng Diyos. So sa pokay si Satanas at ang mga makasalanan. Ibabuli sila doon sa dagat-dagat ng apoy na impyerno. Doon na yung mga makasalanan. Kaya nga yung mga gahaman sa salapi, nasa gobyerno, mga politiko, mga gahaman. Lahat na masama, sinungaling, magnanakaw, mga ngalunya. Tanda natin mga kapatid. Kung hindi magbabago, doon ang talima, sa impyerno, sa dagat-dagat ng apoy. Buhay na wala hanggan, no, sa araw, gabi, ginagatungan sa naglalagablab na apoy. Huli na ang pagsisisi. Wala din mamamatay. Araw, gabi, ginagatungan sa apoy. Yung mapasok ko lang sa ganilyo, lumunod ka na eh. Ay pa yung buong katawan nakasalab sa apoy. Buhay na wala hanggan din, pero doon, sa kaparusahan. At tayo nagsigap na mapalamig sa Panginoon. Doon tayo sa buhay na wala hanggan. Eternity. Bagong Jerusalem. Yun na ang bago langit, bago lupa, ang bagong Jerusalem. Yun yung eternity na. Mga anghel tayo. Kasama natin ang Panginoon, hari ng mga hari. Yun mga kapatid. Yun yung buhay na wala hanggan. Kaya may pagsasakripisyo. Hindi ganun kadali ang kaligtasan. Kinakailangan magtiis sa pagtitiis, pagsasakripisyo. Ngayon mga kapatid. Tungkol sa pastor ha. Ang Panginoon sa Kristo tunay na mabuting pastor. Paano ngayon kalito? Yung iba mga pastor. Yung pastor namin na yun na doon eh. Si ganito, si ganito. Pastor yun namin yun eh. Eh salita din naman yung dinadala eh. Biblia rin ang hawak. Pabasahin mo sa kanya. Yung patotoo. Ang sabi ng Panginoon, Juan 15. At paano sila magsisipang-aral kung hindi sila mga sinugo? Ano? Paano sila magsisipang-aral kung hindi sila mga sinugo? Ganyan lang susulat. Basahin nga natin. Baka naman sabihin ninyo ako'y nangangatha. Roma 15. Sabi dito. At paano sila magsisipang-aral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga nung nasusulat, ng pagkaganda ng mga paaniya o mga nagdadala ng mga masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya kung dala natin galing sa Diyos, kakain ito mga kapatid. Ano pagkaganda ng mga paa? Sapagkat pinagaling sa Diyos eh. Tinanggap namin sa Diyos, hindi sa tao, na ibinabahagi namin sa inyo. Kaya mga kapatid, tingnan ninyo, ikuparin nyo ang pagpapahayag mga kapatid. Hindi tayo gayabang, hindi tayo mamalaki. Puro sitas binabanggit natin, patotoo. Yung ibabawasan lang dalawa sa lata, dalawang sitas, kung hindi lang kunti lang. Magsishare mo na. Pero tayo hindi. May pinatutuhanan tayo. Mayroon tayo binibigyan ng patotoo. Ang tagapagturo, ang pananampalataya, ang sugo ng Diyos. Pinatutuhanan natin. Ang tinig, pinatutuhanan natin. May batayan tayo sa Biblia. Yan. At yung mga saksi rin kaming buhay sa uling panahon ito. Ay binabalita namin sa iyo. Bilang pag-ibig, pagmamahal. Bilang kapatid sa pangalan ng Panginoon. May binabalita natin. Sa tatanggapin sa hindi, binabalita. At kung sa tatanggap, papalad. Sa hindi tatanggap, hindi papalad. May binabaliwala lang natin to. Kakala ito. Sabi mo lang yan. Meron din akong akin. Pero kung pinapalala, ano? Yan ang pinangalis eh. Binabalita ko lang. Pero pagdating ng araw, hahanapin mo ito. Itong tinig na ito. Na binabalita namin. Hahanapin itong pananampalataya ito. Hahanapin ninyo yan. Sigurado, hahanapin ninyo. Kaya sabi ng Panginoon sa ayon sa ito. Mapaparito ang tao. Hahanapin. At hindi ng Panginoon at hindi masusumpungan. Amos. Sa akalat ng mga Amos. Sabi nito. Napasahin natin. Ayaw ko prepare Amos. Mga kapatid ha. Sabi nito. Ganito, sabi ng narito, ang mga oras dumarating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay, o kauhuan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Kauhawan dahil sa salita ng Panginoon. Mawala na ito, mawala ito eh. At sila magsisilabaw sa dagat at tagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila magsisitakbo ng parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Ganyan mga kapatid mangyayari. Yung sinasabi ni Kalito tungkol sa Jerusalem. Santo, mga ngaral, magtuturo, may tinig. Sa bayon, sa Jerusalem. Nasa may Jerusalem. Pwede akong pinili ang Diyos. Yan. Sa lupa, binubukalan ng gatas sa palot. Nandyan ang Jerusalem. Hindi akong pinili. Doon mababa, Panginoon sa Kristo sa huling araw. Dito sa Pilipinas. Kaya Pilipinas, lupang hinirang. Papalat naman sa Pilipinas. Hindi lahat. Sapagkat meron siyang akong pinili. Upang taon tayo paroroon.
Ano sabi? Basahin natin. Akong pinili. Ha? Basahin natin. Sabi dito. Basahin natin para malaman natin. Oh. Sabi dito. Sabi dito mga kapatid. Dito rin namin oh. Kundi, sa dako pipiliin. Yan. Yan. Kundi sa dako pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagay ng kanyang pangalan sa makatibagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Yan. Biblia ko pinili. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susulugin at ang inyong mga hain at ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itataas na inyong mga kamay at ang inyong mga panata at ang inyong mga pusahandog at ang mga pangalay ng inyong mga bakahan at ang inyong mga kawan. Yan, ikasampung. Doon sila ko pipili doon dahil ikasampung bahagi, mga handog. Pero siyang dakong pinili. Yan, mga kapatid. Kaya yun ay hindi basta-basta mga kapatid yung lugar. May nakamapa yan, ang Jerusalem. Sa bundok, mga kapatid. Bundok yan. Tinabas bundok dito. Nandoon yung bahay ng Panginoon, yung mga pagpupulungan. Nakatala kayo sa pabilang ng kasulatan kay Propeta Isaias. Makit kayo sa bundok, magtala kayo ng kahoy, at magtala kayo ng bahay. At doon, ako ay magbibigay ng kapayapaan. Yan, mga kapatid. Ngayon, tuloy natin. Tungkol sa pastor, mga kapatid. Ha? Sabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay na sa kanyang mga tupa. Yan. Ngayon, ibinibigay kanyang buhay. Paano ngayon yung maraming pastor na iba? Bilang kita kanina, Roma 10:15. At paano sila magsisipang araw kung hindi sila mga sinugo? Ibig sabihin, kung hindi sinugo, walang karapatan mangaral. Yan. Sabi, nagkukusa loob na nga ako eh. Nagbubuluntaryo na nga ako eh. Mas mabang ginagawa ko. Wala kang karapatan dahil hindi ka binigyan ng Diyos ng karapatan para mangaral, magdala ng salita ng Diyos. Masama pag ginagawa ko, masama. Hindi kayo nutusan eh. Kaya kay Propeta Jeremias. Ano sabi dito? Propeta Jeremias. Ha? Sabi dito. Propeta Jeremias. Basahin natin. 23:21. Sabi riyan. Jeremias 23:21. Sabi dito. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Gayon may nagsitakbo sila. Ako hindi nagsalita sa kanila, gayon may nahula sila. Ha? Hindi ko sinugo ang mga propetang ito, gayon may nagsitakbo sila. Ako hindi nagsalita sa kanila, gayon may naghula sila. Hindi sinugo, nagsitakbo. Kaya walang karapatan. Oh, walang karapatan. Yan mga kapatid. Nakalulungkot. Ha? Kaya huwag tayo paladala sa matatamis sa salita ng mga nangangaral. Hindi ako naninira, ha? Nakasunod sa Biblia. Ito, hindi na binabasa yan. Yung mga labas sa kanila, hindi na binabasa yan. Oh, hindi na binabasa yan. Labas sa kanila yun eh. Dapat napipilit sila. Nakikinabang sila eh. Nakikinabang sila. Subukan mo walang suldo yung mga yan. Kung may sulduhan, tignan natin kung magsakripisyo yan na pangangaral. Ang ministro, pare, pati ba yung lahat yan? Pastor, subukan mo walang suldo yan, walang pakinabang. Oh, hindi papayag yan. Eh, paano mabubuhay? Oh. Yan mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, humayo kayo. Ipangaral ninyo pagsisisi sa aking pangalan. Pagpagaling kayo ng mga karamdaman, papalas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyo walang bayad, tukunin ninyo pabigay ng walang bayad. Ganyan din, ginagawa namin. Nagkabali ng karamdaman sa iba't ibang lugar, nagkabalita. Sarili ko namin. Hindi kami nanghihingi ng pera sa mga tao. Ni singkonduling. Hindi kami humingi. Yan. Bakit? Pagkat tinanggap namin walang bayad, tukunin ng pamigay ng walang bayad. Yan. Sarili ko lang mga kapatid. Minsan yung iglesia, nagsisimpan para sa mga lalakad, magbabalita. Tulong-tulong mga kapatid, pare-pare pa rin may bahagi. Sa paglilingkod.
Ngayon, mga kapatid, subukan mo yung mga walang pakinabay, walang sweldo yan, walang allowance. Hindi magtatagal yan. Hindi makapakasasakripisyo yan. Magugutom sila eh. Pero sa amin, hindi kayo. Ang Diyos magbibigay sa amin ng indulhensya sa ginagawa namin. Ng kapalit. Hindi tao sa tao. Meron kami mga direktor, meron kami mga kapatid, sariling gugol namin. Walang sweldo. Yan, mga kapatid. Tandaan natin, hindi non-profit to. Ang pang-spiritual. Hindi pira-pira. Ngayon, sabi dito, mga kapatid, tuloy natin. Hindi ko sinugo mga propeta ito, kaya nagsitak mo sila. Ako hindi nagsalita sa kanila, kaya may nahula sila. Yan, mga kapatid, ha? Tingnan natin, tuloy natin. May pa rin daw. Sabi dito, sa Ezekiel 34 Jes. Basahin natin ha. Sabay kay Jeremias 23 na rin. Jeremias 23 din. Tingnan natin. Sabi dito, sa aba ng mga pastor, pasisya na, mga kaibigan, mga pastor, na iba't ibang relihiyon, pasisya na. Kinakailangan basahin natin ito para mabula sa katotohanan ng mga kapatid natin na naliligaw. Sa aba ng mga pastor na nagpapahamak at nagpapangalat ng mga utupas sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Kahit ganito sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpapastor ng aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan at inyong iniligaw sila at hindi niyo sila dinalaw. Narito, dadalawin ko sa inyo kasama ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. Yan. Niligaw. Bakit? Sa pamamagitan ng matatamis na patalumpati at pananalita, dinaya ang puso ng mga walang malay. Ay isa lamang yung mabuting pastor, sino yun? Ang Panginoon Hesus Kristo lamang. Ngayon, ito pa, ay Propeta Ezekiel. Propeta Ezekiel, 24, sabi nito, para malaman natin, Propeta Ezekiel. Propeta Ezekiel. Propeta Ezekiel. Propeta Ezekiel. Propeta Ezekiel 34:10 na Ezekiel. Ito. Ezekiel 34 Gs. Sabi dito. 34 Gs. 34. Ganito sabi ng Panginoon, narito, ako'y labas sa mga pastor at aking aalisin ng aking mga tupa sa kanilang kamay at aking silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa at hindi naman pakakainin ng mga pastor ang kanilang sarili at ang ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang huwag makipagkain sa kanila. Sabi ng Panginoon. Yun. Kaya mga kapatid, sabi nito, aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang huwag makipagkain sa kanila. Naging pagkain sa kanila. Bakit? Nakikinabang sila eh. Yan mga kapatid, masakit. Di ba? Pero inababasa nila yan. Biblia rin hawak ay. Hindi na binapansin yan. Ibang talata, bubutilin nila, ibang talata. Pero nakasulat yan. Di ba? Hindi nila binabasa yan, yung labas sa kanila. Alam nila eh. Ito yung iba. Nagbawal ng Diyos, pagsama sa larawin na yun. Hindi inaalis yan. Pag sa mga pari, hindi inaalis sa pari. Pero alam nila mali yun. Bakit? Baka batuin sila ng mga tao eh. Ba't ngayon lang? Ba't ngayon lang sinabi, mali pala yan. Pinasabat, pinaluhod sa mga larawin na yun. Ayun ang Diyos sa Espiritu. Kinakailangan sabay sa Espiritu katotohanan. Pag Espiritu, walang anyo, walang larawan.
Pero ba't nangyayari? Ginagawa. Kinamulatan na eh. Ay, palitin ng araw. Kawawa. Yan. Yan ang Diyos sa Espiritu. Kailangan sabahin sa Espiritu katotohanan. Ngayon, tuloy tayo. Tuloy tayo. Sabi dito, Roma 16:18. Roma 16:18. Ang sabi dito, malapit na tayo, malapit-lapit na mga kapatid, matapos. Medyo mahaba-haba ng konti. Ito mga kapatid, sulit ito. Sapagkat, dito lamang natin makaririnig ang aral ng katotohanan. Yan. Mula sa banal na kasulatan, mga patotoo na mag-guide sa atin tungo sa katotohanan at kaligtasan sa huling araw. Punta sa tatalima, mga kapatid. Dito, sabi dito, Roma 16:18. Sabi dito, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam ang mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ito, mainam ang talumpati. Hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon. Ang sabi, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at mainam ng mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Gano'ng kasakit yan? Sariling tiyan. Ibig sabihin dahil sila nakikinabang eh. Ay tinabay mga religious leader. Ay yaman nila. Sa Diyos ba binibigay? Sa kanila, sa mga tao. Ino ang realidad. Dito ninira, pero yun yung totoo. Kita mo? Kaya tayo mga kapatid, ang ating binabalita, ayun lamang yung katotohanan. Yung kalugod-lugod sa Diyos na magdadala sa atin sa kaligtasan sa huling araw. Kaya tuloy tayo. Tuloy tayo. Sabi dito, 2 Corinto 1:13, 14. 2 Corinto. Tingnan natin. Tingnan nyo, Biblia, mga kapatid, talata ng Biblia binabasa natin. Hindi puro sermon lamang. Sabi nito, italata tayo binabasa. Ay kaliliwanag. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nangpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Ayan sa 2 Corinto 11:13, 14. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mangdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi kataka-taka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Yan, mag-iingat ito mga kapatid. Hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa pamamagitan ng kanilang sariling tiyan. Naglilingkod sila. Yan ay sapagkat hindi sila ay pasakop sa katiro ng Panginoon. Nga sabi ng Panginoon, Roma 12, sabi nito, sapagkat sila ay pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumikap at sa pagsusumakit na may tayo sarili kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yan. Sa hindi pagkaalam ng katwiran at katotohanan, at sa pagsisikap na may tayo sarili kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Unawain natin mabuti. Sapagkat pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Ayon sa kay Apostol Pablo, sulat sa mga taga-Roma. Sapagkat pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya nga, nagtayo sarili kanila, sariling iglesia nila, sariling lihiyo nila, hindi napasakop sa katwiran. Siyempre, sila tayo, silang tuturo. Sila makikinabang. Ay kung saan napasakop sa katwiran, di salin natin nila yung
tinatag ng Diyos na pananampalataya na Jerusalem. Tinatag ng Diyos, hindi ng tao. Oh. Yan, mga kapatid. Yan, kaya nangyayari yan. Hindi pa sa katwiran. Kaya dito, ano natin? Sabi dito, Isaiah, sa pagkataon tayo mong tuturo. Isaiah 29. Sabi dito, Isaiah 29:13. Malapit-lapit na tayo matapos, mga kapatid. Ha? Medyo mahaba ng konti, pero yan. Ito naman para sa atin din ito. Ha? Sabi dito, at sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig, at ng kanilang mga labi. Ngunit, inilayaw ang kanilang puso sa akin, at ang kanilang takot sa akin, ay utos ng tao na itinuro sa kanila. Ayan, sasamba ka. Matuturi tao sa tao. Pinapupuri ng mga taong ng nilang mga labi ang Panginoon. Tatapot, sabi ito, at sinabi ng Panginoon, yamang ang bayan ito ay lumapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit, inilayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Turot aral ng tao. Ang takot sa Diyos. Hindi galing sa Diyos ang aral. Sapagkat wala silang karapatan. Bakit? Hindi sila sinugo. Kaya walang bertud, bisa yung kanilang aral. Oo, may ilang nababago. Ano ba lang nababago? Na tao. Nababago. Dating may bisyo, nawala ng bisyo. Dating kriminal, naging pastor. Kriminal, naging malapit sa Diyos. Yun. Daan yun. Pero hindi ka mo iligtas na. Hindi yun. At ito, sapagkat ang Diyos ay mabait eh. Mabayad, banal sa pagkakalit, sa kandahulog at katotohanan. Sapagkat dumating ka sa Panginoon eh. Ay hindi mo, hilagay mo katotohanan. Yan, dapat gayon. Yung katotohanan, hanapin mo ang katotohanan para masumpungan mo. Hindi ko mo, binago ka na ng Panginoon. Binago ka na. Dati may bisyo na walang bisyo. Ligtas ka na. Kailangan hanapin mo yung kanyang kawan, yung kanyang bakuran. Pasakop tayo sa kanyang bakuran. Sila kailangan din naman dalhin ko. At kailangan din rin aking at sila magiging isang kawan at magkakaroon isang pastor. Dan, papasok tayo mga kapatid. Papasok tayo sa kanyang bakuran. Sa kanyang kawan. Kailangan. Yun. Ang banal ng kasulatan gagamit sa pagpapayo, pag-aaral, pangangaral. Kaya maraming nababago. Pero hindi ka mo, bago na iligtas na. Yun mga kapatid. Kailangan hahanapin natin yung katotohanan. Sabi ng Panginoon. Ako yung hahanapin ng gaya ng pilak na tatago. Ako yung masusumpungan. Yan, sabi ng Panginoon. Ngayon, tuloy natin. Sabi dito ha. Yan. Ayaw ba sa Mateo? Ay, sa Mateo. 15:8. Sabi dito. Mateo 15:8. Sabi dito. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsama nila sa akin na nagtuturo na kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Mga kapatid, utos ng mga taong aral. Ano sabi? Ulitin ko. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsama nila sa akin na nagtuturo na kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Yan. Kaya sabi sa Reynas 17:5, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. At ginagawa naman ng kanyang bisig at tapos ay mahiwalay sa Panginoon. Yan mga kapatid, mag-iingat tayo. Pagtaas sa tao, ay pastor, ministro, pare, katulad natin, mga tao. Katulad din natin makasalanan yan eh. Ay paano ngayon? Kung wala silang basbas ng banal na espiritu ng Panginoon, mula sa taas. Kung wala silang karapatan para mangaral. Anong bisa ng kanilang aral? Oo. Naliliwala tayo, nakakarating takot sa Diyos na nun. Pero galit tao sa tao ang aral. Hindi Diyos sa tao. Dapat Diyos sa tao, hindi tao sa tao. Sabi ng tao, pag tao sa tao, ang aral, ang sugo. Ang tao hindi makikinabang sa Diyos. Pag Diyos sa tao, ang tao sa Diyos makikinabang. Ganyan, tandaan natin mga kapatid. Ngayon, sapagkat ito pa, malapit na. Malapit na kapatid. Kaya nga, mga kapatid, dito, makakalungkot, sumpahin ng tao na tumitiwala sa tao, sabi ng Panginoon. Ayon ko Propeta Jeremias 17:5. At pagkat ginagawa lamang na kanilang bisig at ang puso humihiwalay sa Panginoon. Yan. Kaya sino magtuturo? Ang Diyos sa tao ang magtuturo. Bila sa ating kami na, tuturo sila lahat ng Diyos. Ang mga nakalisamat ang tuturo lumalapit sa akin.
Ay, si Kristo. Nakalito, sabi mo si Kristo ang pastor ninyo. Ba't kayo tutulungan ng Diyos? Paano mangyayari yan? Sabi ng Panginoon sa Kristo, sa 28:29 na Juan. Sabi ng mga alagad, Panginoon, ang nararapat namin gawin upang aming magawa ng Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos sa inyo sa palataya niya ang kanyang sinugo. So may susuguin ng Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, ayon kay San Juan. Asay na rin. Kapitulo 15. Kung ako yung iniibig, sabi ng Panginoon sa Kristo, kung ako yung iniibig, ay tutuparin niyo aking mga utos. At ako dadalangin sa Ama, at kibibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumayin niyo magpakilanman. Sapagkat siya parulong sa Ama. So ipapalit sa kanya mga aliw, Holy Spirit. Kung ako yung iniibig, tutuparin niyo aking mga utos, at ako dadalangin sa Ama, at kibibigyan niya ng ibang mga aliw. Ibang mga aliw. Yan. Tatapot, 14:26, tatapot ang mga aliw sa mga tuwid bagay ang banal ng Espiritu Santo, sa mga tuwid bagay ang Espiritu Santo, na susugin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapalala ng lahat na sa inyo ko sinabi. Ayan, sabi. Susugo, siya. Tatapot ang mga aliw sa mga tuwid bagay ang Espiritu Santo, na susugin ng Ama sa aking pangalan, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Siya magtuturo sa inyong lahat ng mga bagay at magpapalala ng lahat na sinabi. Espiritu Santo magtuturo. Hindi tayo makasalanan. Espiritu Santo magtuturo. Yan ang pagturo namin. Okay? At kung hindi mo tanggapin, ayon kay San Mateo mga kapatid. Sabi, Mateo 11:14. Sabi dito, at kung ibig ninyong tanggapin, siya si Elias na paririto. Yung Propeta Elias. Yan mga kapatid. Yan ang pagturo namin. Ngayon, si Kristo, akit sa langit. Susuguin yung mga aliw. Holy Spirit. Datapot ang mga aliw sa mga tuwid bagay ng Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyong lahat ng mga bagay at magpapalala ng lahat sa sinabi. Yan, siya magtuturo. At kung ibig yung tanggapin, siya si Elias na paririto. Espiritu ni Propeta Elias. Si Propeta Elias hindi tamo ng kamatayan. Sapagkat hinahanap, papatayin siya. Itinasa langit ng Diyos. Buhay siya dinala. Tao siya dinala. Isang tisbita. Pagdating sa langit, nagkaroon ng transformation. Espiritu niya, sinugo ng Diyos sa huling panahon ito. Espiritu ng Propeta Elias. Kaya, sabi ng Panginoon, ay ko Propeta Malakias. Ganito, sabi. Narito, aking susunguin sa inyo si Elias na propeta. Bago dumating, ang dakilang kakilakilabot na karoon ng Panginoon. Bakit susunguin? At kanya papagbabalikin loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako dumating sa katangkalan ng lupa na supa. Yan. Narito aking susunguin si Elias na propeta. Kailan susunguin? Bago dumating ang dakilang kakilakilabot na karoon ng Panginoon. Dakila, natatalima, kakilakilabot sa hindi tatalima. Yan. Bago dumating yung kabagabagan ng Diyos, susuguin siya. Yan, sinugo na siya dito. Nasa mabuno ng lupa, nangalan, nagturo na. At yan ang aking tagapagturo namin. Mo kali ito, si Kristo pastor ninyo eh. Bakit si Elias ang tinuturo mo ngayon? Yan. Babasahin natin. Siya ang magpapabalik loob sa Diyos. Siya ang sugo ng Diyos. Sa huling panahon ito, si Propeta Elias. Narito, ako susuguin niyo si Elias na propeta bago dumating na kilagay-labot na karoon. At kanya papagbabalikin loob ang puso ng mga ama sa mga anak. Ama sa anak, yung ating mga magulang noong mga Suelian. At ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Tagay yung anak ng Diyos, tatalima sa magulang sa Panginoon. Tagay ni Propeta Elias, magulang sa Panginoon. Yan. Baka ako dumating sa takong lupa ng supa. Siya papabalik loob sa atin sa Panginoon sa huling panahon ito, si Propeta Elias. Yan mga kapatid. Ngayon, anong gagawin ni Propeta Elias sa Panginoon? Juan 3:20. Basahin natin. Juan 3:20. Sabi ka ito. 3:20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino man sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kaya mga kapatid, pag tinanggap mo si Propeta Elias, ang Panginoon si Kristo tinanggap mo, at ang Ama na nagsugo sa kanya. Kaya nga, sinugo ang Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo.
Kaya nga, sabihin ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo yun. Ang pangalan sa Kristo, tinanggap natin. At ang Ama, nagsuko sa Kanya. Mga kapatid, maliwanag. Suportado ng talata, mga kapatid. 16:13 ng Juan. Ang sabi ganito. 16:13 ng Juan. Sabi nito. Gayunmay, kung siya Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Kaya mga kapatid, hindi magsasalita si Propeta Elias ng kanyang sarili. Ang kanyang marinig mula sa Ama, yun ang kanyang ipapahayag. Baka sabi, tuturo siya ng lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama, tatutuloy lumalapit sa akin. Kaya nga, yung marinig ni Propeta Elias sa Ama, yun ang kanyang bibigkasin, sasalitain. Ibinikalong sa kanyang salitain, yun ang sasalitain niya. At ang tumagal ng salita, yun ang aral na yun. Ang Panginoon sa Kristo, tinanggap natin. Sapagkat sino ko ang Espiritu Santo sa pangalan niya. Kaya pag tinanggap si Propeta Elias sa Panginoon sa Kristo at ang Ama, ang tinanggap natin. Kaya mga kapatid, kaya sabi, at kanya papayag sa inyo mga bagay na magsisilatin. Kaya pinahayag sa amin tagapagturo na yung bababang Jerusalem ay letter O ng Jerusalem. Letter O, omnipotente, having unlimited power. Hero pagtatatak, salim kapayapaan. Jerusalem, pagtatatak ng kapayapaan. Yan yung bagong Jerusalem, bababang mula sa langit na eternity. Diyan tayo dadalhin ng Diyos sa huling araw. Kaya sinisikap na Diyos, pang isang bagong nilalang tayo, pang isang bagong tao, pang tayo magkaroon tapat sa kanyang bagong kaharian, ang bagong langit, ang bagong lupa, ang bagong Jerusalem. Ganyan mga kapatid. Ngayon, kapatid. Yan, mga kapatid. Kaya, tayo magsikap tayo. Sapagkat hindi kumot ang Panginoon Kristo sinasampa natin. Ligtas na tayo. Sa iba pa ng palataya, tanggapin mo si Kristo na namatay sa laman, nabuhay sa Espiritu. Kristiyano ka na. Ligtas ka na. Yun. Tanggapin mo si Kristo na yung dakilang sariling tagapagligtas. Namatay sa laman, nabuhay sa Espiritu. Ligtas ka na. Hindi ganun kadali. Maliban, talimahin mo yung isinugong mangangaral upang tayo doon linisin, dalisayin. At ang bihis na pwede kasutan ng karapat-dapat sa kanyang bagong kaharian. Doon tayo gagawin tao, bagong tao na Panginoon sa kanyang bakuran. Hindi sa bakuran ang ginawa ng tao, kundi sa bakuran ang ginawa ng Diyos. Doon tayo mga kapatid. Ngayon, mga kapatid. Magsikap tayo sapagkat ang ating kalikasan ay hindi sa paramihan ng tao, miyembro, hindi mga kapatid. Ang sarili natin, kawawa mga kapatid. Kung tayo may pamilya, hindi tayo nakasumpong ng katotohanan. Kawawa tayo. Pati pamilya natin kawawa. Sa hindi tatalima. Kaya ito mga kapatid, hindi, sabi nga ng tagapagturo namin, kung hindi mo masusumpungan, kung hindi mapapasulat, ay pangalan sa aklat ng buhay. Mabuti pa hindi ka na naging tao. Masakit. Bakit? Mabuti pa hindi ka na isinilaw ng iyong ina. Bakit? Hindi mo na daranasin ang parusa na wala hanggan. Doon sa Berni, sa dagat-dagat ng apoy. Araw-gabi ginakatungan. Yun. Pero araw-gabi ginakatungan, ay hindi ka mamamatay na eh. Dahil buhay na wala hanggan din, doon sa kaparusahan. Lulubog-luluta ka sa nakalagablab na apoy. Hindi ka mamamatay, buhay na wala hanggan din. Ay, kung meron isang tao na lilitaw sa daigdig, galing sa impyerno, magpapatotoo, tungkol sa hirap doon. Matatakot ang tao. Ultimo kalit, litang kasalanan, matatakot gawin ng tao. Ay wala, tao ngayon, masarap ngayon. Tao yun. Ang tao ngayon, papakasasa sa mga bagay na material. Yan. Lahat, ginagawa nila, ganoon nangyari ngayon. Sa gobyerno, mga politiko, sino natin, kung kano sila kagahaman. Nagsisinungaling, lahat gagawin, pagsisinungaling. Lahat ng mga lahat gagawin. Hindi nila dala. Ibig sabihin, talagang napapasasa ng utos sa kayamanan. Hindi naman lang ako sa ilalagay, nangungulangot pa rin. Pero ng taong bayan, nagsasamantalahan. Ang ibig mo yan, kinasakapan ng Diablo. Hindi na sila na konsisya. Pamilya nila. Damay. Tapos pagdating nausik sila. Ano sasabihin ng pamilya? Ano mukhang iharap ng pamilya?
sa mga tao. Di ba nakakaya, di ba? Halos walang mukha, harap yung pamilya nila. Pinakain nila ng mga ginawa nilang pagnanakaw nila. Di ba? Pinakakain nila ng marami, yung kanilang pamilya. Pagsasamantala. Ay sa paruruan niya sa huling araw, pati pamilya nadadamay. Di ba nakakatakot? Mga kapatid. Kaya nga tayo magsikapan natin. Sabi ko na paano sa banal na kasulatan, sa kawikaan, sabi na. Diba? Mas mabuti yung kumakain ng konti na may kapayapaan. Kasi sa marami na walang kapayapaan. Yung mga kapatid. Natin na. Sabihin, yung may kapayapaan ka, tiwasay tayo, sabi ng Panginoon. Ang likod ng Diyos, hindi papalimos. Yan. Ang likod ng Diyos, hindi papalimos. Namimigay pa yan kung may bibigay. At yung may pananampalataya. Pipilitin yung mga miyembro. Offering. Ganito, ganito, ganito. Kailangan malaking likom. Pupunta sa labas. Magsisira ng konti, manghihingi ng pera. Nagpapalimos. Hindi lingkod ng Diyos yun. Ang lingkod ng Diyos hindi nagpapalimos, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay galing sa Diyos, at ang aral ay galing sa Diyos, ibibigay mo ng walang bayad. Sapagkat tinangkap ng walang bayad, ibigay mo walang bayad. Abig ka nagpapalimos ka. Hindi lingkod ng Diyos yan. Mga kapatid, sabi ko kay Propeta Sipanyas, mga kapatid. Sabi rito, si Panyas, basahin natin. Kay Propeta Sipanyas. Malapit na tayo matapos, mga kapatid. Sabi rito, Sipanyas. Akong Biblia itong ginagamit ko eh. Kasi yung isa, medyo siranis kong Biblia eh. Ito. Propeta Sipanyas. Kutubit ko ito luma. Mas kabisado ko ito. Ito. Sabi rito. Isa pa. Dito na makita. Naliwa ko din ha. Tingnan natin. Sipanyas. Sipanyas. 12:8. Andre. Propeta Sipanyas. Andali ha. Kapatid. Basahin natin. 12:8. Sabi rito, mga kapatid. Kapitulo 2. Kayo magpipisan. Oo, magpipisan. Ubasang walang kahihiyan. Bago ang pasyo lupas. Bago dumaan parang dayami ang karawan. Bago dumating sa inyo ang mabangis ng galit ng Panginoon. Bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran. Hanapin ninyo ang kaamuan. Kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Yan, pinahanap ng Diyos. Ito. Ay ang Propeta Malakias. Tatapos na tayo mga kapatid. Sabi rito. Sapagkat darito ang mga araw ay dumarating. Sapagkat darito ang mga araw ay dumarating na naglilinas na parang horno. At ang lahat na palalo at ang lahat na sisagawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano ba't hindi makiiwan sa kanila ng kahit ugat ni Sangaman. Yan, ganyan gagawin. Araw, susunugin. Sapagkat sa huling paghuhukom ng Diyos, apoy ang ipaghuhukom ng Diyos sa huling araw. Apoy. Yan. Tapos, sayang kayo, 4 elemento ginagamit ngayon. Tubig, hangin, apoy, lindol. Tapos, sa huling araw, paghuhukom ng Diyos, apoy ang gagamitin. Susunugin. Sabi doon, ngunit sa inyo, ng mga natatakot sa aking pangalan, at tumatalima, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo magsisilabas at magsisiroksong parang guya mula sa silungan. At iyong yayapakan ang mga masasama sapagkat sila'y magiging abo sa lalim ng talampakan ng iyong mga paa. Sa karawan ng aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan mga kapatid. Magsisiroksong parang guya sa silungan sa huling araw. Sa mga tumatalima sa kaluban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, magsikap tayo. Sinabi namin tagapagturo, makamtan mo man ang lahat ng mga bagay sa babo ng lupang ito. Dahil sa taglay mong kayaman. Magkuruban mataas at tungkulin, umarangal at tungkulin sa babo ng lupang ito. Dahil sa taglay mong karunungan. At mapalipat naman ang bundok sa dagat
dahil sa taglay mong kapangyarihan. Kung hindi mapapasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, ay walang kabuluhan. Ano mga kapatid mangyayari? Kaya sabi ng tapagturo namin, mabuti pa hindi ka na isinilang ng iyo na. Mabuti pa hindi ka naging tao. Kung hindi mapapasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, sapagkat hindi mo daranasin. Doon, walang hanggang parusa. Doon sa Berni, sa dagat-dagat ng apoy. Araw may ginagatungan. Mga kapatid, pagpapahim nito, mga kapatid, naway tayo'y mabuksan nating kaisipan. Hilingin natin sa Diyos na ituro sa atin ang katotohanan ng pananampalataya, ang katotohanan. Upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa araw. Hindi ganun kadali ang kaligtasan. Dito, magkakali sa ating interest. Enthusiasm interest natin para malaman ang katotohanan. Kung ako'y hahanapin niyo ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, ako yung masusumpungan, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, oras na. Maraming salamat sa inyong pakikinig, pakikibahagi sa ating ipinahayag sa oras ito. Naway tayo bating pagkataon na wala natin mamulubusan. Pare-pare tayo makarating sa pagkakang katotohanan. At makasama-sama doon sa panalangharin ng Diyos. Sa isang ulit ang panalbataya sa Jerusalem na tinatag ng Diyos at sa kanyang panalangharin sa huling araw. Maraming salamat, magandang hapon mga kapatid. Ba't pala tayo ng buong may kapal. Sa lahat ng araw sandali. Magandang hapon sa inyo, mga kapatid.